Dahil nga sa patuloy na pagkabigo ng Minnesota Timberwolves na makapasok sa NBA Finals, mas nagiging desperado nga ang team na mapalakas ang roster ngayong offseason. Willing sila ditong isakripisyo ang lahat at sino man ang mga player maliban kay Anthony Edwards para lamang mas maging competitive sila next year. At isa sa pinakamalaking pangalan na binabantayan ngayon ng Wolves ay si Kyrie Irving ng Dallas Mavericks na pinaniniwala ang maititrade na sa susunod na buwan. Dahil dyan may mga nagsilabasan na rin namang trade proposal kung paano makukuha ng Wolves si Irving mula sa Mavericks, at isa sa mga posibleng gamitin si Naz Reid bilang main piece sa trade package na ipang-o-offer sa Dallas. Posible nga itong dagdagan ng Wolves ng mga batang player at draft pick, depende sa negosasyon, at kahit man anong gawing offer ng Wolves, isa lang naman ang nakakasigurado. Yun ang katotohanan na gagawin ng front office ng Minnesota ang lahat ng paraan para lamang makuha si Kyrie Irving at mai-partner kay Anthony Edwards. Samantala, bago pa mag-focus ang Los Angeles Lakers sa market at free agency, pagtutuunan muna nga nila ng pansin ang paghanap ng batang player na kukunin sa kanilang makukuhang 25th overall pick sa NBA draft. At ayon sa isang insider, desidido ang Lakers na kunin ang kanilang target na 7-footer center na si Henry Vizar na huling naglaro sa University of California, kung saan nag-average nga siya ng 17 points, 9 rebounds, 1.2 blocks per game sa kanyang 42% siya 3-point line. Napatunayan ng Lakers na isa itong magaling na big man. Malaki ang potential matapos itong magkaroon ng workout kahapon sa facility. Isa nga si Henry Vizar sa mga manlalarong inimbitahan nilang mag-workout sa Lakers, and so far maayos ang kanyang laro, kaya kung sakaling maging available pa siya sa 25th overall pick, siya nga ang kukunin at ida-draft ni Rob Pelinka. Samantala, napakalaki sana ng expectation sa Houston Rockets ngayong offseason, ngunit bigo lamang ang kanilang team sa kanilang kampanya ngayon matapos silang maagang malaglag sa first round sa kamay ng Los Angeles Lakers. Dahil sa pagkatalong ito, mas naging gutom ang kanilang team na makapag-compete sa kampyonato. Kaya ito mismo ang rason bakit balak ng Rockets gumawa ng ilang mga pagbabago sa team, at inumpisahan nila ito sa rebranding ng team logo at jersey. Inilabas na nga ng Rockets ang bagong logo at bagong jersey na gagamitin simula next year. Maliban dyan, magsasagawa ang Rockets ng ilang mga pagbabago sa lineup para mapalakas ang team at mabigyan sila ng mataas na tsansang magkampiyon, at posible na gumawa sila ng at least isang blockbuster trade para lamang masolusyonan ang matagal ng problema pagdating sa kawalan ng isang legit na point guard, dahil nagkaroon nga ng season-ending injury si Fred VanVleet at hindi nga ito nakapaglaro ng isang buong season, which is delikadong siya ang maging main piece sa trade.